A pleasant day to everyone, especially to our instructor, Ma'am Marjana B. and Talk. I am Jaina Tumbaga, and we are the last group reporters, and I am glad to be the first presenter, which I will discuss the topic electronic marketing channels. Focus on channels. Electronic channels meet traditional channels at LLB. Pinagsama nila ang traditional retail strategies at modern electronic channels para mas maging convenient at satisfying ang experience ng customer. Habang kilala na sila noon pa sa personalized customer service, in-upgrade nila ito gamit ang e-commerce tools tulad ng online ordering, real-time tracking, at customer reviews. Kapag may tanong ang online shoppers, pwede silang makipag-usap agad sa knowledgeable staff sa pamamagitan ng chat, email, o callback. Kaya kahit online, ramdam pa rin ang human touch na dati ay sa physical store, so catalog service lang meron. Dahil sa kombinasyon ng bills at efficiency ng online system at warm, personalized service ng LLB, tumaas ang gusto ang online sales nila. At noong 2010, nalagpasan pa nito ang catalog sales. Ay pinapakita ng LLB na hindi kailangan maglaban ang electronic at traditional channels. Pwede silang pagsamahin para mas maganda ang customer experience at mas mapangat ang sales ng kumpanya. Next is electronic marketing channels definition. So, ito ay tumutukoy sa mga online system na ginagamit para bumili, magbenta, mag-promote at mag-distribute ng products o services gamit ang digital technology. Kasama dito ang e-commerce, online shopping, web shopping, internet commerce, mobile commerce or m-commerce, social commerce, at kahit Facebook commerce or also known as BF commerce. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng technology tulad ng internet, computers at smartphones, nagbago ng malaki ang paraan ng marketing. Ngayon, parang normal na para sa mga tao ang online shopping. At ginagamit ito ng milyon-milyong consumers sa iba't ibang bansa. Kahit hindi na mawala ang physical stores, naging major channel na rin ang e-commerce at ginagamit ito kasabay ng traditional stores at mail order systems. Mas lalo pang lumalago ang mobile commerce dahil mas marami ng tao ang bumibili gamit ang smartphones at ang kanilang mga tablet. Bukod dito, ang social media platforms tulad ng Facebook, Twitter, LinkedIn ay naging bagong marketing channels kung saan pwedeng bumili at magbenta ng products at services. So sa madaling salita, pinapadali ng electronic marketing channels ang shopping at business transactions dahil pwede na itong gawin kahit saan at kahit kailan gamit ang internet. Next is the structure of electronic marketing channels. Ito naman ay parang bagong style na pag-design ng distribution channels dahil sa internet. May mga nagsabi na baka mawala na ang mga middleman tulad ng wholesalers at retailers dahil pwede na raw direktang mag-connect ang producer at consumer online. Pero sa reality, hindi lahat ng predictions na yan posible sa lahat ng sitwasyon. Para maintindihan kung paano binabago ng electronic channels ang marketing structure, ito ang tatlong concepts. Ang una ay disintermediation versus the re-intermediation. So, disintermediation, ito yung pag-alis ng traditional middlemen. For example, retailers, wholesalers, kasi pwedeng magbenta ang producers directly online. Re-intermediation naman, pero dahil digital world ito, may bagong klase ng middleman na lumilitaw tulad ng online platforms, delivery apps, payment services, at marketplaces. So, meaning, hindi talaga totally nawawala ang middleman. Nag-iiba lang ang itsura nila. Number 2 is the information flow versus the product flow. So, sa information flow, sobrang bilis gumalaw online. Pwedeng mag-send, mag-check, at mag-update instantly. So, sa product flow, pero ang actual products kailangan pa rin ng physical delivery channels tulad ng couriers, logistics, at transport systems. So, in short, info moves online. Pero products kailangan pa rin ng real-world movement.
Yes, of course. And then lastly, ang electronic marketing channels ay resulta ng mabilis na pag-unlad tulad ng technology, internet, computers at smartphones. Dahil dito naging normal na part na ng daily life ang online shopping para sa milyon-milyong tao worldwide. Pero kahit uso ang online shopping, hindi nito pinalitan ang physical stores. Sa halip, magkasabay na silang ginagamit, may option ka bumili online or pumunta sa actual stores. Mas maraming choices, mas convenient para sa consumers. Kasabay nito, lumalakas ang mobile commerce o m-commerce dahil mas marami nang bumibili gamit ang smartphones at handheld devices. And at syempre, ang social media gaya ng Facebook, Twitter at LinkedIn ay nagiging bagong lugar para magbenta, bumili at mag-promote ng products. Tinatawag din ang electronic marketing channels bilang e-commerce, online shopping, web shopping, mobile commerce, social commerce at social referral marketing. Ibig sabihin, parami ang digital platforms na nagko-connect sa businesses at customers. And that concludes my topic. I hope you understand it. Thank you so much and God bless. God bless.